Happy 1st of August, guys! Welcome back to my channel. Another reaction ulit ang ating gagawin para dito sa mga taong mukhang hindi nakakaintindi sa mga bagay-bagay. Patuloy natin ipaintindi sa kanila yung mga pinaglalaban nila. So for today's video, guys, gagawa ulit ako ng panibagong reaction. Yun nga, sabi ko nga, di ba? Oo. Kasi, di ba nga, maraming humanga sa improvement ng, kumbaga sa update ng bahay ng isang Peking Koreana. Diba? So, hindi talaga na iaalis na meron talagang sumasalang na sa isip nila hindi sila basher, pero basher talaga sila. Oo, basher talaga sila. At saka mukhang paulit-ulit para mga sirang plaka. Bakit kami paulit-ulit din ng mga reaktor? Kasi paulit-ulit din kayo, mukhang hindi nyo naiintindihan. So patuloy natin ipaintindi sa inyo na ang mga pinagsasasabi nyo ay walang mga kwenta. Kasi nag-comment doon ang isang Loida Carpio. Oo. Nag-comment siya doon bilang sa post ng bahay ni Krishna bilang commendation sa nagiging update ng bahay ng isang Peking Koreana. Walang masama sa comment niya doon. Talagang mayroon lang talagang mga epal na alam mo yun, mga bida-bida at saka mga feeling entitled. Alam mo, mga feeling may ambag kahit wala. Oo. So, ang sabi doon ni Loida sa kanyang tawag doon, sa kanyang comment ay ito ay isang isang parang commendation ba natin kay Krishna? 'Di ba? Nagagalit tuloy yung bangs ko. Ang sabi ni Loida, nakaka-proud ang narating mo ngayon, Plong. Sukol lang permi, ibig sabihin laban lang palagi. Huwag mong intindihin yung mga bashers mo, konti na lang yan compare sa amin na solid Krishnatics. Masanay ka sa bashing, malayo pa ang lalakbayin mo sa mundo ng vlogging. Walang atrasan, nandyan ka na. Focus and be humble. Always pray. O, di ba? Ngayon, ano ang masama doon sa sinabi niya? Di ba? Nakakanti ba doon? Sabihin na natin, nakakanti ba doon si Sir Paul? Wala, di ba? Oo. Kumbaga yun ay motivation, commendation sa sipag at pagpupursige ng isang Chris na mahusay sa kanyang mga pangarap para matupad. Eto, biglang singit ang isang epal na akala mo may inambag. Sabi niya, dahil yan kay Sir Paul kung di niya nakita. O, di ba? Dito tayo mag-focus. Maria Annabel Lohong, shout out sa'yo. Bakit paulit-ulit ka yung mga ganyan? Bakit paulit-ulit kayo? Hindi na lang, sige, hindi, general na lang. Bakit paulit-ulit nyo ipinamumukha sa comment section, ha? Yung mga ganyan na salita. Diba? First and foremost, never naging ungrateful ang isang Krishna mahusay. At patuloy niyang isinasa puso yan, nagagalit ang bangs ko, patuloy yan niya isinasa puso yan. Yung mga tao na naging parte
kung nasaan man siya ngayon sa estado ng buhay niya. 'Di ba? Patuloy siyang nagpapasalamat kay Sir Paul. Actually, kasali nga yung paybitim sa kanyang pinapasalamatan na kung hindi dahil kay Sir Paul, hindi niya mararating kung nasaan man siya ngayon sa estado ng buhay niya. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Lohong. Oo. Annabelle Lohong. Isa pa, pero hindi ako magpo-focus doon. Gusto lang kita tanungin, ikaw ba ay isang doktor para sabihin mo na kulang-kulang si Ninita? Diba? Ngayon, kung wala kang profesyon related to medical circumstances, wala kang karapatan na magsalita sa kapwa ng ganyang klaseng words. Diba? Wala kang mga ebidensya or findings ng isang tao para sabihin mong kulang-kulang. At kahit yung mga tao na nagpapagamot or nag-sponsor, never narinig sa kanilang mga bibig ang ganyang mga klaseng words. Pero ikaw na walang ambag sa kahit sino sa kanila, ang dali mong sabihin ang mga ganyan. 'Di ba? Napaka wala mong galang sa ibang tao. 'Di ba? So ano ang dito sa kay Krishna? Kung talagang pinabayaan niya yung biyaya na ipinagkaloob ni Sir Paul at yung tulong na inumpisahan ni Sir Paul, sa palagay mo kung si Krishna ay after ng mga nangyari or after niya mabigyan, kung siya ay nagbulakbol, nagbarkada, kung saan-saan pumunta, sa palagay mo ba makakapagpatayo siya ng ganyang farmhouse? Sa palagay mo ba mararating niya yung ganyang estado ng kanyang buhay? Hindi. Walang pinagkaiba yon doon sa mga taong binanggit mo na natulungan ni Sir Paul. Dahil hindi nila pinahalagahan ang mga tulong, ang pagod, ang sakripisyo ng isang pugong biyahero, asaan sila ngayon? Pag-aasawa ang napuntahan. Diba? Diba dapat matuwa ka kay Krishna na ito pinahalagahan niya yung ibinigay ng isang pugong biyahero. Hindi niya sinayang bawat minuto, bawat oras pinagtatrabahuan niya. Kasi ayaw niya masayang yung pagkakataon na ibinigay sa kanya ng taong tumulong. 'Di ba? Malinaw na ba yan sa utak mo? Paganahin mo. Kahit pasabihin mo hindi ka mukhang basher ang dating ng iyong comment. Anong ibig mong sabihin nun? 'Di ba? Walang pinagkaiba yon sa lahat ng tinulungan ni Sir Paul na hindi pinahalagahan ang kanyang sakripisyo at tulong. Saan na uwi? 'Di ba? Ang mga binigay na tulong doon sa mga tao na mas pinili mag-asawa. 'Di ba? Tantanan mo si Krishna. 'Di ba? Never si Krishna naging ungrateful sa mga taong nagbigay tulong sa kanya. Yan ang pakakatandaan mo, Lohong. Okay? 'Di ba? Wala namang masama sa kinument doon. 'Di ba? Bakit kailangan ganun ang comment mo? Anong gusto mong palabasin? 'Di ba? Yung utang na loob ay tinatanaw. Walang kabayaran yan. Bagkus pinahahalagahan yan. Ganyan dapat ang nasa utak mo.